Magandang hapon mga kabikers. Time check is alas 3 ng hapon. Katapos lang natin magawa. Bale for today's video mga kabikers, mag-i-share ako sa inyo ng recipe ito ng torta mga kabikers. Pero hatiin natin to, gagawin natin na pandan yung kalahati. Gusto ko lang i-share sa inyo na itong recipe ng torta dito na ginagawa ko. Pwede nyo to gawin ng iba-ibang flavor. Kaya magsasample tayo ngayon mga kabikers. Gagawin natin yung kalahati ng pandan. Yan, pandan na pala mga kabikers. Yan, kung gusto nyo tong recipe na to, panoorin nyo lang hanggang matapos para malaman nyo kung ano yung gagawin natin. Kaya huwag natin masyadong patagalin. Umpisa na natin. Huwag nyo palang kalimutan, kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe, click notification bell para updated pa kayo sa mga recipe na i-upload natin. So, umpisa na natin mga kabikers. Let's go! So, yan mga kabikers. Nag-umpisa na nga tayo. Meron tayo 750 grams na white sugar. Pwede kayo gumamit ng brown. 6 na piraso ng itlog, asin, 10 grams mga kabikers. I-mix lang natin hanggang matunaw yung asukal. Mag-combine yung itlog pati yung asukal mga kabikers para mas maganda yung kalabasan ng ating mamon. Kaya i-mix lang natin yan hanggang matunaw siya. Mag-combine talaga, maganda. Tapos maglagay tayo ng mantika, 3/4 cup, tubig, 1 cup. Bali yung cup na yan, katumbas yan ng isang can mga kabikers, can ng ibap. Yan, bali 3/4 can ng mantika natin, ang tubig natin 1 can. Bali ang tubig natin dyan na gagamitin is 1.5 lata. Mamaya bandang dulo idadagdag natin yung kalahati. So i-mix lang natin hanggang matunaw yung asukal. Yan, pag tunaw na yung asukal, set aside natin. Ito naman yung ating all-purpose flour, 1 kilo. Ayan na yung ating baking powder, 60 grams. Ating dry yeast, 15 grams. I-mix natin sa harina. Napaka-importante na sa mga ganyan masundan nyo. I-mix nyo sa all-purpose at ihalo natin. Yung maliliit na bagay yan, mga kabikers, kailangan masunod dun sa paggawa niya kasi may epekto yan sa ating ginagawang torta. Masilan kasi ang torta. So ayan, pag na-mix na, ilagay na natin sa ating asukal ang ating all-purpose flour. Ayan. Tapos i-mix natin ng mabuti mga kabikers. Kailangan maganda yung pagka-mix niya. Make sure na halong-halo talaga at saka smooth na siya. Mas maganda bago nyo ilagay ang all-purpose flour nyo ay gumamit kayo ng yadyaran, agan, ganon. Yan, ilinagay ko na nga yung kalahating tubig. Yan, ilinagay na natin dyan. Paghaluin lang din natin. So, ayan, haluin natin ng mabuti mga kabikers, no? Para mawala yung mga buo-buo dyan. Mix mabuti para mas maganda yung kalabasan ng ating mamon. Kasi pag hindi maganda yung pagkahalo, hindi rin maganda yung kalalabasan ng ating mamon, mga kabakers. Yung ating mamon sa ating torta, hindi siya masyadong usbong. So yan, minix na nga natin siya ng mabuti. Pagkatapos pala yan mga kabakers, no, hatiin ko yan. So hindi ko na pinakita ang paglagay ko doon sa sa kalahati. Kasi meron na ako video noon, ka-upload ko lang nung isang araw. Bali, yan ang kalahati. Linagyan ko ng pandan na food color, flavoring yan mga kabakers. Mabango yan. Itong lasang pandan talaga siya. At least magkaroon ng lasa. Yun ang gagamitin natin na flavoring. Pwede dyan sa inyo kung anong klaseng flavoring yung ilalagay nyo. Pwedeng mocha, kahit pwede na dyan gamitin. So ayan, ayan na siya. Bali, dadagdagan ko ba siya kasi medyo hindi pa talaga siya tama sa paningin ko. Parang kulang pa, dadagdagan ko siya mamaya ng konti. Hindi ko na naipakita, pero dinagdagan ko pa yan siya bago ko ilalagay doon sa lanera ko na gagamitin. So ayan mga kabakers, naglagay na nga ako. Ayan, nakalagay na ako doon yung dalawa, yung malaki. Saka ito naman,
maliliit. Gusto ko sana gawin dyan isang size lang, yung malalaki lang hati doon sa sa torta na plain, kaso yung molder natin is short, kaya ayan, linagay ko na lang dyan sa mga maliliit na molder. At saka hindi na kasi siya pwede hintayin na masalang siya kasi may dry yeast siya, naalasanayin siya. Kaya kailangan sabay-sabay isalang. So ayan, bali naglagay lang ako yan sa gitna, optional lang yan siya, mga kabikers. Para lang bumiyak siya, no? Maganda rin naman pag linalagyan mo ganyan kasi magkakaroon siya ng biak. So ayan, napatuloy ko lang. Ayan, ganun lang mga kabikers. Yung ating pandan, malasa talaga yan siya. Kabakers, lasang pandan talaga yun siya. Yung mga ganyan na flavoring na pwede kayo makabili yan sa online. Search nyo lang pandan. So ayan na mga kabakers, isasalang natin. Habang naggagawa ko niya kanina, nagpainit na ako ng oven. Ang init ng ating oven dyan ay 400 Celsius, no? Sa baba natin siya isasalang. Yan, sa baba yan isasalang natin ng bali lulutuin ko yan siya ng 10 minutes mga kabakers. 10 minutes lang ang pagluto ko dyan. Yan, sinalang ko yan siya. Yan, nakita nyo nasa baba. Yan, nasa baba lang yan, dyan ko sinalang. Bali sasalang siya dyan ng ganyang kalakas yung apoy niya. 5 minutes lang. Yan, pag 5 minutes. After 5 minutes, pwedeng patayin. Ayan, pwede rin na pahinaan, yung mahina talaga siya. So ayan mga kabakers, nakalipas ang 10 minutes. Ayan, naluto na. Ito na yung ating torta. Kita nyo naman yung kanyang umbok. Napakaganda. Basta sundin nyo lang yung mga procedure na nakita nyo doon na uumbok yung yung torta. So ayan mga kabakers, sana magustuhan nyo itong video na to. Ayan ang ating pandan torta. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mong kalimutan like, subscribe, and click the notification bell para updated pa kayo sa mga recipe natin na i-upload. Kung sa YouTube naman ka nanonood, huwag mong kalimutan i-follow sa Robert Habon. Yan ang ating profile feeds, Robert Habon. Visit na lang, saka kung mapanood mo, follow mo din ako. So yan, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye.